Nakatakda na maghain ng panibagong fare hike petition ang ilang transport group sa susunod na linggo. Pero ang hiling na palawigin ang operasyon ng tren para makatipid ang mga commuter, hindi pa raw mapagbibigyan. Magbabalita si Ian Suyu. Malabo pang matupad sa ngayon. Ito ang nilinaw ng pamunuan ng MRT3 kasunod ng patuloy na panawagan ng mga commuter na palawigin ang operating hours nito. Maaapektuhan daw kasi nito ang maintenance. Dito sa MRT3 Depot sa North Avenue, isinasagawa yung maintenance activities sa mga tren buong gabi bago sila isalang sa biyahe kinabukasan. At ayon sa Department of Transportation at sa MRT Management, bukod sa daily procedures, meron ding light to heavy procedures na ginagawa. Depende yan sa sira ng tren. 21 train sets o 72 bagon lahat ang iniinspeksyon, nililinis, tino-troubleshoot, dinedecouple, saka ifa-final preparation. Para yan sa first trip ng 4:30 ng umaga hanggang sa last trip na ng 10:11 ng gabi. Ini-ensure natin from the tracks through the signaling and then the power na lahat po yan chinecheck natin para reliable ang ating train operations. Sa linggo naman, August 20, half day lang muna ang biyahe ng tren ng LRT1. Mula alas 4:30 kasi ng umaga hanggang 11:59 AM ay magsasagawa sila ng upgrade sa signaling system ng buong linya ng tren. Magsisimula lang ang operasyon pagpatak ng alas 12. Wala namang pagbabago sa huling train schedule sa mga istasyon ng Baclaran at Roosevelt. Sa susunod na linggo naman, maghahain na raw ng petisyon sa LTFRB ang Pasang Mazda para sa pisong dagdag pasahe sa jeep. Inaasahang ding susunod na hihirit ng fare hike ang mga bus, taxi, TNVS at UV Express. Bukod pa ito sa nakabingbing 2 pisong fare hike. Ayon kay LTFRB Chief Teofilo Guadis, isasantabi raw muna nila ang isa pang hiling na rush hour rate para tutukan ang petisyong 2 peso one-time fare hike. Sana huwag na yung surge fee. Ang hirap kasi ng pag-compute nun. My initial suggestion is isang amount na lang for 24 hours, yun na yun. It's a permanent increase, not dependent on a length of time. Magkakaroon daw ng pagdinig ang LTFRB kasama ang mga apektadong sektor. 2 opisyal naman ng Manila International Airport Authority ang sinibak sa pwesto, sina MIA General Manager Cesar Chong at Assistant Irene Montalvo. Kasunod pa rin yan ng dati pang issue ng pag-reassign ni Chong sa 200 empleyado ng walang dahilan. Pinromote pa raw ni Chong si Montalvo kahit unsatisfactory ang performance rating. Para sa 1PH, Ian Suyu, News 5. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.